Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, mga barangay secretaries at treasurers sa Alaminos City, Pangasinan sumailalim sa oryentasyon kaugnay sa maayos na paggawa ng SALN. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Matalunggaring yasumpal susaki agaw ya panangipasal ulungad panggaway Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN Judge Ciudad de Alaminos, Pangasinan nen ikadumplo ya Pebrero 2024. Akibiyang edsayan panangipasal iray barangay treasurers tan secretaries yan ang lapudu maruman barangay ya Alaminos City ni Yarumni in padaulo ya local government unit ya Ciudad de Alaminos Judge Panmaglay ya City Human Resources and Management Office at pitatao ng Dr. Emilio Geliardo. Saya kanipagan tuyan panangipasal at ni bangat iray sekretarya ya barangay jadugan panggaway SALN tansay ni pasabi sa importansya ya accountability dari empleyado'y gobyerno sa SALN at sa kaya dokumenton listaan ya karyan utang tansaya pangipaamta ya sari pinansyal ya relasyon ya sa kaya empleyado'y gobyerno ya kaukulan ya ipapasa ya sari balon empleyado o nalisjad trabahon empleyado tan tinaon niya ipapasay empleyado ya gobyerno. Manlalapod jud RP Dagupan City, Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, bagong tulay sa Betwagan sa Danga Mountain Province. Malaking tulong sa pag-unlad ng komunidad at mga residente sa liblib na barangay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balio. Dakal atulong ti kalkalpas arangtay iti panagduras ti komunidad ken dagiti residente iti Betwagan sa Danga Mountain Province. Babaan iti proyekto a sustainable infrastructure projects alleviating gaps, access bridges from national road leading to major strategic public facilities, construction of Betwagan Bridge. Agbalor daytoy iti 80 milyon piso ang naponduan iti 2022 national budget. Iti mensahe ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity wenno OPAPRO Assistant Secretary Andres Aguinaldo nga nangrepresentar ken ni OPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. in paganetget nati kinapateg tirangtay iti panagduras ti Betwagan ken panaka mintinar ti agnaynay akapya ken ornos. Uray dagiti dumapay nga opisyal anang ited mensahe ket inbin sa binsada ti socio-economic development para kadagiti umili iti Betwagan babaan ti panakailepas ti proyekto. Dumapay ang nag-atendar iti blessing ken inaugurasyon ti Betwagan Bridge ket ti office ni Senator Bongo nga inrepresentar ni Media Relations Officer Leo Palo III, House Representative Maximo Dalog Jr., opisyal ti Office of Civil Defense, DPWH, Mountain Province LGU, ken dagiti umili iti sa Danga. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Quezon, isinusulong na maging cacao capital ng Calabar Zone. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Isusulong ng pamahalaang panlalawigan na maging cacao capital sa Calabar Zone ang lalawigan ng Quezon. Ayon sa pabatid ng Quezon PIO, sumentro ang isinagawang First Quezon Cacao Summit 2024 sa pagpapalakas sa produksyon ng kakao sa probinsya. Sa kasalukuyan, nangunguna ang Quezon sa produksyon ng niyog sa bansa at nangunguna rin sa kakao, isda at mais sa buong Calabar Zone. Dahil dito, hinahangad ni Governor Dr. Helen Tan na hindi lamang sa niyog, kundi maging sa kakao ay makilala ang probinsya
probinsya ng Quezon. Itinampok sa summit ang iba't ibang produktong galing sa kakao tulad ng mga tsokolate, pagkain, inumin at iba pa. Layunin ng summit na mabigyang suporta ang mga magsasakang Quezonian na nagtatanim ng kakao upang mas mapalakas at mas mapaunlad ang industriya. Mula sa lungsod ng Lucena, May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Mahigit 27 milyong piso na halaga ng mga proyekto sa bayan ng Katarman, Northern Samar, pinondohan ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Sobra 27 milyones ka pesos ang ginpondo sa Department of the Interior and Local Government o DILG para sa 11 nga mga barangay sa munisipyo sa Katarman nga naserbisyohan sa Retooled Community Support Program o RCSP. Maabot sa 2.5 million pesos o matotal sa 27.5 million pesos ang balor sa mga proyekto nga ginlaan sa mga barangay sa Aguinaldo, Bugsul, Kabayhan, Cagabaka, Kularima, Gibulwangan, Guba, Imelda, Liberty, Patikwa ngan Salvacion. Ginkuha ang pondo sa ilarom sa 2024 Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program o LGSF-SBDP sa DILG. Personal naman nga nagpasalamat si Katarman Municipal Mayor Antet Rosales sa DILG durante sa Peace and Development Summit com LGSF-SBDP Regional Dialogue nga gindumara sa siyudad Santa Cloban. Ikang dide sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, pamahalaang panlalawigan ng Surigao del Sur. Malaki ang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dahil sa ibinigay na tulong pinansyal para sa mga biktima ng kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Dako ang pagpasalamat ni Surigao del Sur Provincial Governor Alexander Pimentel ngadto kang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungod sa gihatag nini nga tabang pinansyal alang sa subling pagbangon ni ato mga naapektuhan sa kalamidad dinhi sa probinsya. Gibutyag ni Governor Pimentel ngatol sa pagbisita sa presidente ni atong adlang Biyernes, Pebrero 16 dito sa lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur o sa probinsya sa Surigao del Sur nga nakadawat og financial assistance gikan sa nasyonal nga panggamhanan. Sumala pa nga mo kantidad sa 25 milyones pesos ang nadawat ning probinsya aron nga itabang ato sa mga biktima sa baha nga epekto sa Trough of the Low Pressure Area o LPA. Gawas nini nakadawat usab kini og dugang 10 milyones pesos alang usab sa rehabilitation efforts ngadto sa mga biktima sa kusog nga linog nga mitay-og dinhi sa probinsya ni adtong Disyembre 2 sa nakalabayng tuig. Gidugang pa ni Governor Pimentel nga nakadawat usab og 60 milyones pesos nga kantidad sa mga hospital equipment ang probinsya sa Surigao del Sur. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Ministry of Basic, Higher and Technical Education Sulu, Madaris Division Office, nagsimula ng tumanggap ng mga aplikasyon para sa ISAL teacher. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. So kung tunggatos application inatayma sin Madaris Division Office in Ministry of Basic, Higher and Technical Education at MDO, MBHT Sulu para Islamic Studies and Arabic Language Teacher sa Satis at ISAL, halom sina Duadlaw, deng sin Isnin sa pagpakahapon sila sa aminibutang ini,
Hadukaing-dukaing Public Elementary School diha binaybayan si Lupasog. Ininibang doon na update na kawasin DXSM Radyo Pilipinas Sulo kan Madaris Division Head Tuan Yahya Titong sin MBHT Sulo. Ininima po si UCAM sin Ministry of Basic Higher and Technical Education hagagi sina Directorate General for Madaris Education atau MBHTE DGME habang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao atau BARM hagagi sin Regional Memorandum Number 093 sin Bitsang Putag 2 simbulan yan February taon yan. Bangkitaon, limiw na inideng ha quota, duwang katuskawaan ng taon si mga nag-apply applicants, malingkan masi-masitay maon sina na sa botupis. Kakunahan sa jadunay ni, akaroon si mga applicants si requirement, amin piya ngayo, sina DGM ring ha region. Dahil sinadlaw isnin, pitsang putag siyam, sinabulan yan, sampay pa pitsakawan taga 2, sinabulan yan February. Salta hipasini at away tukbal, madto pa MDO office. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Holo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. TESDA mayroong free scholarship para sa mga residente ng Iligan City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Gipahibalo sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ang libreng scholarship o libreng training nga gihatag sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kini mao'y gipaambit mismo sa ilang maayong mayor nga si Mayor Frederick W. Siao sa iyang opisyal nga Facebook page nga Freddy Siao. Matud niya, ayaw palabya kining mga kahigayunan nga gihatag sa TESDA tabang og suporta sa panginabuhi sa matag Pilipino. Ilabi na dinhi sa dakbayan sa Iligan. Laing-laing matang sa pagbansay mahimong mapili para sa mga gustong makat-on sa pagmaneho, mekaniko, pagpanahi ug uban pa. Mahimong musumiter sa inyong aplikasyon karong umabot na Biyernes, Pebrero 23, 2024. Siguraduha nga magdala og valid ID nga nagpakita sa imong address sa Iligan City, nagpakita kini na usa ka sa lehitimong residente sa adlaw sa aplikasyon. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula sa Iligan at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.